Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Cuddle time ng Kat Pomili sa North Caloocan, pinusuan ng netizens. Mga netizen, pinuri ang mura at dekalidad na go bags ni Mayor Vico Sotto para sa mga Pasigueño. Pagsuspinde ng face-to-face classes sa Laguna dahil sa lindol, umani ng samut-saring reaksyon. Sound system ng isang paaralan sa Spain nag-malfunction. Nagpatugtog ng happy birthday song bago maghating gabi. Isang dating seminarista at madre sa Brazil ay kinasal matapos ang ilang taong pamamalagi sa seminaryo. Walang taong gulang na ginang hinirang na pinakamatandang babae na nakapagtapos ng Ironman World Championship. At sa trending showbiz balita, Alexa Ilacad, Finlex ang natanggap na signed album ng Grammy-winning artist na si Chappell Roan. At Cup of Joe, nakasama sa iisang stage ang OPM legends na Apo Hiking Society. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama buong pwersa na DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan. Sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, trending ang cuddle moment ng isang Pomili sa North Caloocan kung saan makikita ang pagtabi ni Mommy at Daddy Kat kasama ang kanilang mga maliliit na kuting. Ang kanilang sweet moment, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Pinusuan online ang sweet moment na ito ng isang cat family mula sa North Caloocan kung saan bakas na bakas ang pagmamahal. Makikita kasi sa video ang cuddle moments na magpartner na pusa na sina Daddy Toby o yung may black pattern sa ilalim ng bibig at si Mommy Libby na may black pattern naman sa bandang ilong na kasama ang kanilang mga fur babies. Kapansin-pansin din na magkakapare ang kulay ng buong pamilya na kung saan pansin din ng netizens ang pagkakaroon nilang lahat ng curtain bangs o ang black fur pattern sa kanilang mga ulo. Ang video na yan na uploaded na sa TikTok ay umakot na nga sa higit 2.3 million views na pinusuan na higit kalahating milyong netizens. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, sana all Pasig. Yan ang komento ng maraming netizens nang maling ipakita ni Mayor Vico Sotto ang emergency go bags para sa mga Pasigueño. Bukod kasi sa kumpleto at libre itong ipinamigay, pinuri din ng netizens ang pagiging dekalidad at mura ng naturang go bags kung kaya naman mas maraming residente ang mababahaginan nito. Ang mga detalye sa balitang yan, tutukan sa report ni Rovic Manuel. Yan ang dapat tularan. Ito ang nagkakaisang panawagan ng maraming netizens na pumuri sa muling pagpapakita ni Pasig City Mayor Vico Sotto nang ipinamamahagi nilang emergency go bag sa lalawigan. Bukod kasi sa libre na ito at kumpleto na ang laman, isa sa nagpahanga sa marami ay ang dekalidad at murang presyo ng kabuuang bag. Sa kabila kasi ng sunod-sunod na kalamidad na nararanasan natin ngayon sa bansa tulad ng pagbagyo, pagbaha at lindol, mahalaga na ang bawat kabahayan at pamilya ay mayroong nakahandang emergency bags. Karaniwan ng mga laman nito ay ang essentials ng tao tulad ng pagkain, tubig, gamot, towels, radyo, flashlight, pito, ekstrang baterya at marami pang ibang crucial na gamit sakaling may emergency. Hindi biro ang presyo ng mga ito kung iisa-isahing bilhin kung kaya
Marami ang humanga nang malaman ang ipinamahaging go bag sa Pasig City ay makatao ang presyo. Sa isang post nga ng alkalde, sinabi nito na kung sa labas bibilhin para gayahin ang laman ng Pasig Go Bags, malamang umano ay abutin ito ng higit 2,000 piso. May ilan din daw umano na nagsabing nasa 1,200 pesos hanggang 1,800 pesos ang presyo kung bulk order. Pero pag mamalaki ni Mayor Soto, less than 1,000 pesos lang nila nakuha ang kanilang go bags o nasa 992 pesos lang. Aniya, sa kabila ng mura nitong presyo mula sa gunting hanggang sa flashlight ay dekalidad ang dumating sa kanila kung kaya nakayanan nilang mamahagi ng 1 go bag per household at may sobra pa para sa mga paaralan, mga tsuper at iba pa. Dahil dyan, maraming netizens ang napasana all at humanga sa inisyatibang ito ng alkalde maging sa iba pang LGU sa Metro Manila na namahagi na rin ng go bags. Ilang netizens rin na nakatanggap na ng go bags noong nakaraang taon sa Pasig ang nagbahagi ng laman nito. Kahit nga ang aktres at komedyanteng si Kakay Bautista nagpahayag rin ng paghanga kay Mayor Soto sa pamamagitan ng isang video sa kanyang account at nanawagan rin sa lahat ng LGU sa bansa na mamahagi na rin ng go bags. So, mamigay na kayo ng mga go bags, mga emergency kits dahil Philippines is shaking, di ba? Paglilinaw naman ni Vico sa comment section, ang murang presyo ng mga nakalagay sa go bags ay nabid pa noong 2023 at sinabing baka ngayon ay iba na ang presyo nito. Samantala, bukod sa Pasig City, may emergency bags na rin ang lungsod ng Maynila, Quezon City, Taguig at iba pang lugar sa NCR. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, hati ang reaksyon ng netizens sa ibinabang desisyon ni Laguna Governor Sol Aragones na ilipat sa distance learning ang lahat ng face-to-face classes sa lugar hanggang sa katapusan ng Oktubre. Kinuwestiyon ng ilan ang naturang pasya at sinabing hindi naman daw napepredict ang lindol. Habang ang ilang magulang, pinuri naman ang pagiging maagap ng opisyal. Ang mga detalye iyahatid ni Mili Borja. Ipinatupad ni Laguna Governor Sol Aragones ang paglilipat sa distance learning para sa lahat ng mag-aaral sa pribado at papublikong paaralan sa lalawigan hanggang sa katapusan ng Oktubre bilang bahagi ng paghanda sa posibleng pagyanig ng malakas na lindol. Ayon kay Aragones, layunin ng desisyon na bigyan ng panahon ng mga otoridad na masuri ang kaligtasan ng mga eskwelahan at mapaghandaan ng pamilya sakaling tumama ang malakas na lindol sa lalawigan, lalo na't dumaan sa Laguna ang West Valley Fault. Sa ilalim ng panukalang ito, isasagawa ang klase sa pamamagitan ng Alternative Delivery Mode o ADM na maaaring online o modular learning. Ang desisyong ito ng gobernadora umani ng halo-halong reaksyon. May ilang netizen ang kumwestiyon sa anunsyo na nagsabing hindi naman napepredik ang mga lindol. Subalit marami rin ng mga magulang at residente ng Laguna ang sumang-ayon sa desisyon na nagsabing mas mabuti nang makapaghanda at makatiyak sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Kamakailan, personal na ininspeksyon ni Aragones ang ilang paaralan sa tulong ng mga engineer at disaster response teams ng lalawigan upang masuri ang kalagayan ng mga gusali. Samantala, nilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na walang direktang koneksyon ng mga nagdaang lindol sa Cebu, Davao Oriental at Surigao del Sur sa West Valley Fault. Gayunman, ipinaalala ng ahensya na habang papalapit sa taong 2058, ang tansyang panahon ng muling paggalaw ng fault ay tumataas ang posibilidad ng malakas na lindol. Patuloy namang nananawagan ng mga otoridad sa publiko na maghanda ng emergency kits, tukuyin ang mga ligtas na lugar at siguraduhin ang kaligtasan ng mga gusali bilang bahagi ng pangmatagalang paghahanda sa The Big One. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, nabulabog ang mahimbing na tulog ng mga residenteng nakatira malapit sa isang eskwelahan sa Murcia, Spain matapos di umano'y mag-malfunction ang sound system ng establishmento isang oras bago maghating gabi. At ang kantang umalingaw-ngaw sa buong madaling araw, Happy Birthday Song pa. Ang kakatuwang pangyaring yan. Tutukan sa report na ito.
Hindi may tatanggi na masarap sa pakiramdam ang makatanggap ng birthday greeting mula sa ating mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Ang iba nga'y nagpupuyat pa talaga para lang bumati sa unang minuto ng panibagong araw. Pero kung itong bubungad sa'yo sa kadiliman ng gabi, matutuwa ka ba o kikilabutan? Se me queda aquí, si necesita algo, lo pido, ¿vale? Vale. Kuha ang video sa isang pampublikong paaralan sa Havali Viejo sa Murcia, Spain, kung saan maririnig ang malakas na alingaw-ngaw ng happy birthday song alas 4:30 ng madaling araw. Reklamo ng mga residente malapit sa paaralan, 5 oras nang nagpapaulit-ulit ang kanta dahil alas 11 pa lamang daw o 1 oras bago maghating gabi ay nagsimula na ang birthday greeting. Ayon sa mga responding bombero, napag-alaman na nag-malfunction pala ang sound system ng paaralan. Dahilan para tumunog itong mag-isa, mambulabog at magpatikim din ng early Halloween treat sa mga kalapit na residente. Suspecho tuloy ng mga netizen, tila multo raw ang may pakana ng chilling birthday surprise. Hayaan na raw kung isang gabi lang naman, pero mag-isip-isip na raw sila kung gabi-gabing tutugtog mag-isa ang naturang kanta. Biro naman ng netizen na ito, mas mabuti na raw na may ghost party kaysa sa patong-patong na problema ng bansa sa ghost flood control projects. Ang iba na may sinakyan na lamang ang kakatuwang pangyari at nakibati na lang din ng happy birthday sa kung sino daw ang kaluluwa na nagdiriwang ng kanyang kaarawan noong araw na yon. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending balita, isa sa mga mabigat na sakripisyo ng mga lingkod ng simbahan ang sundin ng tawag ng Diyos at pumasok ng seminaryo upang magsanay sa pagpapari o pagmamadre, kung saan kinakailangan mo maging single at ialay yung buhay sa Panginoon. Pero paano kung sa loob pala ng seminaryo mo matatagpuan ang iyong tunay na calling? Ang mag-asawa. Isang dating seminarista kasi at dating madre sa Brazil ang kamakailan lamang ikinasal matapos ang kanilang ilang taong pamamalagi sa loob ng kumbento. Ang love story ni Lace at Jackson sa Trending Report ni James Galange. Literal na new calling para sa newlyweds na sina Mr. Jackson at Mrs. Lay Dognini mula Brazil na dapat sana'y magkaibang landas ang kanilang tatahakin. Isang dating seminarista at philosophy professor, si Jackson o nakatakdasa na maging pari, habang si Lace naman ay nasa 2 taong formation bilang Carmelite sister o isang dating madre. Ayon sa isang post ni Lace, 6 na taon na umano sila magkakilala ni Jackson, ngunit hindi talaga sila malapit sa isa't isa. Hanggang sa hindi naasahang pagkakataon, si Lace ay na-diagnose ng dysthymia o isang uri ng mild depression kung kaya't kinailangan niyang lumabas ng kumbento. Habang si Jackson naman, ilang taon din ang nakalipas bago niya mapagtanto at napag-isip-isip na hindi pala para sa kanya ang pagpapari na kalaunay lumabas din ng seminaryo. At dito na nagkatagpo ang dalawa dahil sa isang online Catholic library kung saan nila kahit nasa labas na sila ng kumbento ay pananampalataya pa rin ang naging daan para sila ay magkatuluyan. Nagsimula sa kumustahan, sa buhay paglilingkod sa kabila ng pagsubok na kinakaharap ay sa huli, mauuwi rin pala sa pagpapalitan ng matamis na idol sa harap ng altara. Naging magnobya ang dalawa ng halos 6 na buwan habang 4 na buwan naman silang na-engage. Ayon sa isang social media post ni Lace nitong Setyembre, napagtanto niyang may ibang plano pala ang Panginoon para sa kanila. Isang dating seminarista at isang nag-aaral para maging madre, mga bukasyong hindi biro lalo na't kinakailangang ialay ang sarili sa Diyos. Pero dito lang pala magsisimula ang kanilang love story. Samantala, Marso nitong taon na ikasal ang dalawa sa Haragua do Sul, Santa Catarina sa Brazil. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na viral story,
Hindi hadlang ang edad sa palakasan. Yan ang pinatunayan ng isang 80-year-old na ginang na kilalanin siya bilang pinakamatandang kalahok na nakapagtapos ng tanyag na triathlon event na Ironman World Championship na ginanap sa Kona, Hawaii. Ang tinaguriang oldest woman to cross the finish line, maraming pagsubok ang pinagdaanan bago marating ang karangalang ito. Ang buong kwento ni Natalie Grabeau, panoorin sa report ni Rose Babiera. Please scream louder! There she is! Sharing her pose there. Natalie Grabeau, you are an Ironman! Pinatunayan ni Natalie Grabeau na age is really just a number nang hirangin siyang pinakamatandang babae na lumahok at natapos ang tanyag na triathlon event na Ironman World Championship na ginanap sa Kona sa Hawaii. Sa edad na 80 natapos ni Grabeau ang 3.8 kilometers na paglangoy, 180 kilometer na pagbibisikleta at 42 kilometers na pagtakbo sa loob ng 16 na oras, 45 minuto at 26 na segundo. Si Grabeau na mula sa New Jersey ay matagal nang tumatakbo. Nagsimula siyang lumahok sa mga triathlon event noong siya ay 60 taong gulang. Nag-qualify siya sa World Championship ngayong taon nang makapagtala ito ng 15 hours and 53 minutes na record sa Ironman sa Maryland, kung saan siya kinilala bilang kauna-unahang babae na nakapagtapos ng race sa 75 to 79 age category. Ayon sa kanyang coach na si Michelle, si Grabeau ay hindi nagpapatinag at disiplinado sa kanyang training. Steady, ganito kung ilarawan ni Michelle ang training approach ng matanda. Aniya, inaaral pa raw ni Grabeau ang mga gawin ng mga kalahok sa kanyang category sa kagustuhan na maalpasan ang mga ito. At nagbunga naman ang preparasyon at determinasyon ni Grabeau nang malagpasan ang nooy may hawak na oldest female record na Ironman Hall of Famer na si Cherry Greenfeld na nakapagtapos sa edad na 78. Icon of endurance. Ganyan naman siya ilarawan ng mga nakilahok sa Ironman World Championship. Higit 1,700 na age grouper ang lumahok sa naturang triathlon race ngayong taon. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa mundo naman ng showbiz, sa mundo ng musika. Taas kamay ng mga napawaw nang i-impersonate ni Alexa Ilacad ang American pop star na si Chappell Roan. Ang singer-actress Finn Lex ang natanggap na signed album ng Pink Pony Club Hitmaker. At ito naman, #Bridging Generations of OPM. Ito'y matapos makasama ng multi-hitmakers na Cup of Joe, ang OPM Legends na Apo Hiking Society sa kanilang nagdaang concert sa The Big Dome. Narito ang report ni Showbiz Angel. Best gift ever! Ganyan inilarawan ni Alexa Ilacad ang natanggap na signed album ng Grammy-winning singer na si Chappell Roan. Sinare ito ng 25-year-old singer-actress sa pamamagitan ng Instagram story. Magunita na kamakailan lang, nagpabilib si Alexa sa kanyang Your Face Sounds Familiar performance kung saan in-impersonate niya ang Pink Pony Club hitmaker na kanya raw idol. Thankful naman si Alexa sa magandang response ng viewers at nagustuhan ang kanyang performance. Bukod sa Pink Pony Club, ilan pa sa mga pinasikat na kanta ng American singer-songwriter na si Chappell Roan ay Good Luck Babe, Hot to Go at Red Wine, Supernova. Samantala, sa iba pang balita, nagkasama naman sa iisang stage ang OPM Legends na Apo Hiking Society at multo hitmakers na Cup of Joe. Ang Apo, special guest sa Day 2 ng Stardust concert ng 5-piece pop alternative band kung saan inawit ng veteran singers na sina Jim Paredes at Puboy Garobillo ang kanilang hit song na Panalangin. Kasabay naman ang concert ng Cup of Joe sa The Big Dome, binigyang pagkilala ng Billboard Philippines ang banda para sa pagiging number 1 ang kanilang viral hit multo sa Billboard Hot 100 charts for 27 weeks. Para sa DZRH TV, ito po ang inyong Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di man kayo itag nyo kami sa TikTok at DZRH News.
Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.